Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po sa Tambay Makabayan po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin mga tambay. Ngayon po, lumabas na po at panay na po ang salita at panay na po ang pa-interview po ngayon mga tambay. At ngayon po ay nagpapaka-presidente po ngayon mga tambay. Tama po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na napakarami pong presidente sa binagoong ang Pilipinas. Hindi lang daw po isa ang presidente ng bansa. Napakarami raw pong tumatayong presidente. Ito po, mukha po yatang tumatayo rin presidente po ito mga tambay. Ang speaker po na tinatawag po ng Vice President na tambaluslos mga tambay. Nangangako na naman pong muli na para pong presidenteng nangangako dahil ang mismong presidente na sinasabing mahilig daw po sa pulburon, ayon po kay Kati Binag, ay nangako na rin po ito pagdating po sa ating mga magsasaka. Hinawakan pa nga niya ang departamento ng DA, di ba? Ang Department of Agriculture. Ano po ang nangyari mga tambay nung hawakan niya? Lalo pong nagutom at hindi na po halos makakain ng 3 beses ang mga mahihirap sa mahal ng bigas. Ito na naman po, nangangako na naman po ang isa na namang presidente na sinasabi ng Vice President na gustong maging Vice President at gusto rin maging presidente yata. Painggan po natin ang balita, mga tambay. Ang tinatawag na tambaluslos ng Vice Ni President. House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa mga irrigator at mga magasaka sa bansa para ibayo pang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Pagdiin ng House Leader, ang food security ay nangangahulugan din ng national security, kaya't dapat lang itong tutukan. May balitang pambansa si Meleles Moras ng PTV. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marquez Jr. na ibayo pang mapalago ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa mga irrigator at mga magsasaka sa bansa. Sinabi ito ng House Leader sa ginanap na 2025 Nationwide NIA-IA Congress sa Laurel, Batangas na pinangunahan ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Eduardo Guillen. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng patubig sa pagsasaka, kaya personal daw niyang tututukan ang mga nakabinbing panukalang batas ukol dito. Kayong mga kasapi ng ng Irrigators Associations ay katuwang namin sa pagtataguyod ng food security ng ating bansa. At food security equals national security. Kaya sa Kongreso, tinuturing namin kayong mga frontliners ng food supply chain. Sa hiwalay namang pagtitipo ng Prosecutors League of the Philippines sa Pasay City, siniguro rin ni Speaker Romualdez na patuloy na susuportahan at palalakasin ng Kamara ang National Prosecution Service. Ito ay para na rin anya mapaigting pa ang justice system sa bansa. I feel a kinship with all of you. I may not have chosen the courtroom's path that many of you walk every day, but I understand and deeply respect the discipline and sacrifice and the silent courage it takes to pursue justice case after case, day after day. Mula sa PTV, Meleles Moras para sa Balitang Pambansa. Nakita nyo mga tambay, ang pahayag po ng tinatawag pong tambaluslos ng Vice President. Mga tambay, ang galing ano? Ang galing, magpinsan po talaga. Na tumatayo po yatang presidente na. Ganyan din po, kagaling nung magsalita po, mag-speech po sa taong bayan at mangako po ang Pangulong Marcos. Di ba? Pagagandahin po ang sekto ng mga magsasaka. Dahil nga hinawakan po ng unang taon yan halos. Mahigit 1 taon po yata hinawakan ng Pangulong Marcos ang agrikultura natin mga tambay, ang ating DA, ang Department of Agricultura o Agriculture. Di ba? Ano po nangyari, mga kabayan? Magta-3 taon na po. Puro palalakasin. Sino po ba ang lumalakas?
sila po ang lumalakas. Sila po ang yumayaman yata, lalong yumayaman ang mga bilyonaryo. Ano po ba ang mga pangako nila dyan? 20 pesos na kilong bigas. Abot kaya ng mga mahihirap. Magandang buhay. Ano po ang nakita ng mga Pilipino? Sila po ang gumanda ang buhay. Lalong gumanda ang buhay, mga kababayan. Nasaan na rin po ang mga pangako nila? Nabilang na ang oras at araw ninyo, mga smuggler. Tutugisin namin kayo, mga smuggler ng bigas at lahat ng nag-i-smuggler ng mga produkto na yan nakakasira sa ating bansa. Tutugisin kayo sa pangunguna ng speaker. Bilang na ang oras ninyo. Nasaan po? Nasaan na? Mga kabayan, ni isa, magtatatlong taon na. May nakita po ba tayong nakulong, nahuli na mga smuggler? Ang tanong ng taong bayan, paano tutugisin daw ang mga smuggler? Sila daw po yung mga smuggler. Mahirap naman daw pong tugisin ang mga smuggler kung sarili nila mismo ang tutugisin. Ayon po yan sa mga kababayan natin. Totoo kaya yan? Sila mismo ang mga smuggler at sila mismo ang mga korap? Kaya, nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba? At paiigtingin pa raw po, palalakasin pa raw ang justice system natin, mga kababayan. Wala na nga makuha ang hustisya ang mga Pilipino sa binagoong Pilipinas sa 19th Congress. Sa dami po ng akusasyon ng korupsyon, magtatatlong taon na. Nasaan ang justice system? Wala na nga malapitan ng mga Pilipino para po imbestigahan ang mga korupsyon ng gobyerno. Lalong-lalo po ang institusyon na pinangahawakan ngayon ng isang speaker. Ang institusyon po ng Kamara at ng Senado. Ano po ang mga issue niyan? Na napakatagal na panahon na po. Wala pong nangyayaring investigasyon po dyan. Sino po mag-iimbestiga sa institusyon ng Kamara at Senado? Sa ginagawa po sa ating pera. Sige nga. Sino po? Yung ginagawa po nilang napakatagal na panahon na. Yung kanilang mga MOE, mga extraordinary expenses nila ay certification by liquidation lamang. O liquidation by certification lamang. Biruin nyo, liquidation by certification lamang. Hindi sila inuobliga ng COA na magsumite o magsubmit ng isang damukal na mga resibo ng kanilang mga pondo, ng kanilang mga budget, ng mga kanilang mga extraordinary. Exempted at walang public hearing ang kanilang pondo. Unbelievable. Mapagkakatiwalaan mo ba ang isang speaker na nagsasalita na naman na parang presidente ng ating bansa na tinatawag na tambaluslos ng Vice President? Sa napakaraming issue ng korupsyon, national budget pa lang, 2025 national budget, napakalaking issue na po ng korupsyon, mga kababayan. 241 billion daw po ang naisingit sa mga blanco na ginawa nila sa BICAM at pinirmahan ng Pangulo sa GAA na naging gago daw. Di ba ba? At nasaan din po ang investigasyon na pumuputok na nagbigay tayo o nagbigay ang speaker daw po sa mga pumirma sa mga na ma-impeach sa Kamara ang isang Vice President. Hindi raw po bababa ang umuugong dyan. Nasa kaya investigasyon, mga kababayan? Hindi raw po bababa sa 100 milyon, ha? 100 million, mga kababayan. Nasaan ang investigasyon dyan? At nasaan din ang investigasyon na pinapuputok po ni Mayor Magalong na ang pera po ng bayan ay gamit ng gamit sa pamumulitika. Dinadaan daw po sa ayuda, lalong-lalo ang AKAP. Nasaan po ang investigasyon ng pera po natin? Paano ka makakuha ng magandang panunungkulan ng gobyerno kung mismong gobyerno walang investigasyon sa mga korupsyon? Ngayon, mangangako na naman. Mangangako na naman po sa mga magsasaka. Unang nangako po ang Pangulo na pagagandahin ang sektor ng agrikultura natin at tutulungan ang mga magsasaka, mga kabayan. May natupad po ba
Ano po ang nangyari sa mga magsasaka? Nung nakaraang araw lang, binabalita po, mga nagpapakamatay pa ang mga magsasaka dahil sa sobrang hirap na dinadanas. Dahil ano po ang sinasabing ng mga magsasaka na naghihirap sila dahil sa panggigipit din ng mga negosyante ng bigas. Ano po sinasabi ng magsasaka? Nababaon daw po sila sa utang dahil pag panahon daw po ng harvesting, binabarat na ang presyo ng palay. Bagsak presyo na. Pero ang kanilang puhunan sa kanilang pagsasaka ay hindi naman daw po bumababa at bumabagsak ang gastos o presyo nito. Ang gasolina, gumagamit ng gasolina yan. Pagbubungkal ng lupa. Di po ba? At gumagamit po ng mamahaling mga patabayan. Mga manpower na sinusweldohan yan. Di po ba? Tapos, meron pang delubyo yan. Pagka minalas-malas ang magsasaka, tatamaan pa ng mga bagyo, masisira ang kanilang palay. Lugi na. Pero ang gobyerno, pagsapit ng mga harvest season, binabagsak ang presyo. At ano sinasabi ng magsasaka? Isinasabay pa na mag-export ang gobyerno. Nag-e-export pa raw para lalong bumaba ang presyo, ang bili ng local rice natin o palay. Ganyan po katindi daw ang problema na dinadanas ng mga magsasaka. Pero ang isang speaker, nangangako na naman, mga tambay. Trabaho ng speaker, ay nasa opisina dapat ng House of Representatives. Ngayon, grabe po, parang Pangulo po. Nagbibigay po ng mga priority ngayon, mga kabayan. Ganyan din po ang ginawa ng speaker nung magbigay din po ng priority sa mga kasundaluhan, sa men in uniform. Kayo ang mga priority namin. Priority namin kayo. Bibigyan namin kayo ng ganitong kalaking pera. Nagkatotoo. Dinagdagan po ang pondo o budget sa bicameral ng mga kasundaluhan. How many billions po ang dinagdag nila? Ganon din po. Dinagdagan din po nila ang mga allowances. Isiningit po, mga tambay, nung sa BICAM na. Ganyan po katindi. Tama-tama po ang sinabi ng Vice President. Kontrolado po ng ganitong klaseng speaker ang pera ng bayan. Ngayon, magmamalaki na naman. Nagyayabang na naman na parang pera niya. At parang napakarami na nilang nagawa sa magsasaka. Napakahusay mga magsalita. Magpinsan talaga, mga tambay. Napakahilig mangako. Puro pangako, mga tambay. Pero wala naman pong ginagawang solusyon. Paano masusolusyonan ang problema ng magsasaka? Kontrolado yata nila ang sitwasyon. Pati po ang malalaking negosyo yata pagdating po sa bigas. Kaalyado po yata nila ang mga negosyante ng bigas. At kaalyado rin po yata nila ang mga smuggler ng bigas dahil walang nahuhuli. Hindi kaya kaalyado rin nila at kumikita rin sila sa mga smuggler? Hindi kaya? O sila ang mga smuggler? Hindi kaya? Kaya nakakalungkot po, mga kabayan. Ito pong klase ng speaker na isang damukal po na anomalya na ginagawa sa ating kaperahan. Mismo ang Vice President na ang nagpasabog. Pero saan lalapit nga ang Vice President? Lagi ko po sinasabi yon. Sino ang mag-iimbestiga sa Vice President sa mga natuklasan niyang korupsyon? Sino? DOJ? NBI? Korte? Sino? Kongreso? Senado? Sino ang mag-iimbestiga sa natuklasang mga korupsyon na ginagawa ng dalawang tao sa Kamara? Nung panahon ni Vice President, si Saldico, ang sinasabi niya, at ang tambaluslos daw po. Yung ginawa pong siningitan ng how many billions ang pondo ng DepEd. Extraordinary. How many billions? Sino pa mag-imbestiga?
Pero makikita po natin ngayon mga tambay, ang kakapal ng mga pagmumuka, di po ba? Ang kakapal ng pagmumuka, kala mong kay lilinis. Ang lakas ng loob humarap sa tao. Nagsasalita, nag-i-speech, nangangako pa. Pero yung ginawa nilang trabaho sa ating pera, magtatatlong taon. Sanay na sanay po sila. Sanay na sanay po yata sa pandarambong. Sanay na sanay po yata talaga sa mga pagnanakaw di umano itong mga ito. Ibang klase po. Nakukuha pong tumawa pa, ngumisi. Nakukuha pang makipag-usap sa mga Pilipino. Sa dami po ng karga-karga na issue ng korupsyon. Institusyon pa lang po ng tambaluslos. Grabe, no? Panahon po kasi nila. Ganun po talaga eh. Panahon nila. Kaya wala pong mag-imbestiga dahil kontrolado nga po nila lahat. Mga tambay. Magkakasama po sila ngayon lahat. Pati po ang ating kasundaluhan. Ang ating AAP, PNP, mga bulag po yan. Sa panahon po ngayon, mga bulag, PP at bingi. Wala po nakikitang anomalya sa gobyerno. At lalong-lalo po sa bisyo po na hindi pa po natutuldukan yan. Dahil takot na takot magpa-drug test sila. Di ba? Yung pulboron. Hinamon nga ng Vice President yan eh. Di ba? Kailangan magpa-drug test lahat. Lahat. Pati Pangulo. Meron po ba tumugon? Wala. Kaya itong mga politiko na ito, mga tambay, samantalahin nyo na habang nasa kapangyarihan kayo. Pag wala na kayo sa kapangyarihan, magiging maligaya at masaya ang taong bayan. Bakit? Magkakaroon na po ng tamang investigasyon sa mga taong ito eh. Sa mga involved na sinasabi ng dating Pangulong Duterte, ni Attorney Vic, ni Congressman Ungab, nila Attorney Topacio, ba? At ng Vice President Sara Duterte, ang mga korupsyong ginawa sa ating bansa. Pag nakabalik sa pwesto ang isang Duterte, lalo ang Vice President Sara Duterte, diyan po lalabas lahat yan, mga tambay. Lahat po. Kailangan nila isuka yan. Isuka. Lalo-lalo na po yung natuklasan sa PhilHealth na ginawa nila. Malaking kaso po yan. Pandarambong po yan, mga tambay. Pagtitrador po yan. Graft and corruption po yan. Sa panahon po ng binagoong Pilipinas, wala po tayong makukuhang justice. Pag napalitan na po yan, mga tambay, isang damukal po ang isusuka nila. Napakarami po. Lalong-lalo po sa institusyon ng Kamara at Senado. Lalong-lalo po sa ginawa nila sa pagbabudgeting po ng pera natin. 2025 national budget. Napakalaking issue po yan, mga kabayan. Hindi po kakalimutan yan ng isang Vice President. Never pong kalimutan ng Vice President yan. Yung ginawa po nila. Yung kanilang ginawa po nilang legal ang korupsyon sa gobyerno. Ginawa na po nilang legal ang korupsyon. Nagkampi-kampi po sila. Ngayon, mangangako na naman po. Kala mo ang mga pangako ay ginagawa nila at natutupad. Pati ang justice system, ibang klase kayo. Kayo nga ang unang lumalabag sa batas. Mga kabayan, napakarami yung paglabag sa batas. Tapos ipagmamalaki, palalakasin nyo pa. Para? Ang batas lang naman ng bansa natin ay para lang yata sa may hirap. Pero sa mga katulad po nila, hindi po umiiral yata ang batas. Di po ba? Saka nakakita, pagpasok ng bagong Pilipinas, yung mga may kaso involved sa droga, nakalaya, absuelto. Tingnan niyo po katindi nun. Samantalang ikaw, mahirap na tao, magnakaw ka. Magnakaw ka nga lang ng itlog sa kapitbahay mo. Magnakaw ka nga lang ng mangga. Makukulong ka na. Di ba? Mang-hold up nga yung mga hold-upper. Naka-hold up lang na 1,000 o sinasabi mo 10,000 habang buhay na kulong na. Samantalang mga politiko, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Bilyon-bilyon, trilyon ang ninanakaw. Nakapagbibiyahe pa. Malayang malaya, mga tambay. Buhay hari pa.
Ganyan po ang pinagmamalaking hustisya po na palalakasin ng bagong Pilipinas. Pagka sila po ang nasasangkot, ang ikakatwiran, ibabalik lang namin pag naipit na. Katulad po ng ginagawa sa PhilHealth. Ibabalik po namin yan. Pagka inutos na ng Korte Suprema, ibabalik po namin. Ganun po. Pero, sa mga mahihirap, pagka sinabi ng mahirap na ibabalik yung ninakaw, kulong ka pa rin. Kulong ka pa rin. Kulong. Pero ang mga politiko na mga magnanakaw, ibabalik nila. Pero hindi sila kulong. Politiko pa rin sila. Ganyan po katindi ang batas po ngayon sa binagoongang Pilipinas. Kaya kayo po mga kababayan, at lalong-lalo po ang ating mga kababayang magsasaka, paniniwalaan pa ba natin ang klase ng speaker na meron tayo sa binagoongang Pilipinas? Sa ginawa po nilang mga anomalya sa ating pera, kapani-paniwala ba? Ang dapat nga po sa kanila ay hindi na iboto. Hindi po sila kailangan ng taong bayan kung ganyang serbisyo lang po ang nakikita natin pinaggagawa nila. Puro issue ng korupsyon, pera. At yung ginagawa nilang kontrol, pagkukontrol sa pera. Sila ang kumukontrol, sila ang nagbibigay ng priority, mga kababayan, para sa kanilang security, para hindi sila matanggal sa pwesto. Dahil unang-una nilang ginawang priority ay mga kasundaluhan at kapulisan. Ganun po ba ang pera ng Pilipino? Napupunta lang po sa kani-kanilang bulsa pala, di umano, mga kabayan. Kawawa po tayo, mga kabayan. At kawawang-kawawa po ang mga magsasaka. Nagagamit na naman po ang magsasaka, mga tambay, sa mga sariling interes, pamumulitika. Pinupolitika na naman po yata ang mga magsasaka. Nagawa na po yan. Ginamit na po ng Pangulong Marcos yan nung kampanyahan. Ginamit niya po ang agrikultura na palalakasin niya, priority niya ang ating Department of Agriculture. Hinawakan niya yan, nanalo siya dahil pinangako niya na 20 pesos at murang bilihin. Nagamit niya na po sa politika yan. Ngayon, muli na naman pong ginagamit ng isang speaker, mga katambay, ang mga magsasaka at ang ating mga pagkain, lalong-lalo po ang bigas, mga katambay. Muli na naman po tayong bubudulin ng mga sanay na sanay mambudol. Wag na po natin tangkilikin ito, mga katambay. Wag na po. Hanggat maaari po, mga kabayan. Nakita na po natin kung paano po sila humawak ng kapangyarihan. At lalong-lalo po nakita natin ang isang speaker na tinatawag na tambaluslos kung paano po siya humawak, kumontrol ng pera ng bayan. Huwag na po tayong magpakatanga. Huwag na po tayong magpakabobo. Huwag na po tayong magpaagago. At huwag na po tayong magpabudol muli sa kanila, mga kabayan. Muli po, bago po magtapos ang inyong katambay, shoutout po muna. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Jake Yahoo 4531 ng California, USA. Jasmine Channel. Telma Pasawa. Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 9828 ng Korea. Lopez Ivina, Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon. June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada,
Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos sa Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, at Danilo Onyate, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Sonia Diaz na Leonor, Sonia Diaz Liano at Dennis Velasco ng Iceland. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa po. Thank you po mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo. At ingat po. Mag-iingat po sa sobrang hirap po at dinadanas po natin. Nandiyan pa po ang mga kriminal, NPA, mga drug lord, drug addict, na perwisyo po ng bayan. Ingat po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may mga kababayan tayong OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat po, ingatan nawa po. At thank you po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagsusubscribe, comment, like and subscribe. Thank you po mga kababayan. At siyempre po, bago po tayo magtapos, sama po natin sa panalangin ang pag-iingat, kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik pa po ng mapayapa sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po. Sa muli po mga kabayan, ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.